Sa mga kahugot nating nasanay sa CLS noong DJ pa ako sa radyo, nasanay na maraming songs ang nai-insert sa mga kwento, dito po kasi sa YouTube ay iba po. Sa radyo, kapag na-play ang kanta ng isang artist, ay tuwang-tuwa pa yung artist na ito kasi na-play yung kanta niya sa radyo. Magpapasalamat pa siya. Kasi ang radyo po ay promotional venue para sumikat ang kanta. Samantalang dito sa YouTube, kapag plinay po ang kanta nila, hahabulin ka. At sa YouTube ay mag-i-email sa'yo na mayroon kang copyright claim. At sa isang YouTuber, ang copyright claim ay hindi po maganda. Kaya sana po ay nauunawaan nyo kung bakit mangilan-ngilan lamang ang naipi-play nating kanta dito sa DKB at sa Kahugot TV o sa DKB at dito sa Kahugot TV. At hindi pa original, mga cover songs lang. At hindi porke cover song ay pwede na, hindi rin. Kapag kinover ng isang sikat na artist ang kanta, may copyright claim pa rin. So yun lang, mga hindi sikat na cover songs ang pwede kung minsan, pero hindi rin. Tsambahan lang. So sana nauunawaan nyo na, kahugot. At sana'y nauunawaan nyo rin na ang pag-ibig ay pwedeng maramdaman in an instant, biglaan. 17 hours, kung minsan matagal pa yan. Kung talagang nakita mo siya, nakita mo ang ngiti niya, ang kanyang kilos, ang kanyang boses, ang kanyang salita, pwede kang ma-inlove kahit isang oras nga lang 30 minutes ka siya na mararamdaman mo na yung pagmamahal, yung pag-ibig para sa kanya. Ang tanong nga lang ay, nagtatagal ba ito? Masasagot ang tanong na yan kung iyong pakikinggan ang part 2 ng kwento ni Aisel na hatid ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat ng kahugot. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, lalo na sa mga bago mong supporters, ako po si Aisel. Ang babaeng makasalanan noon, babaeng marupok, babaeng materyosa, babaeng pumatol sa may asawa para lang sa ika-aalwan ng buhay ko at ng mahirap kong pamilya. At habang may jowa akong matandang Taiwanese na may asawa, si Isyong, ay na-inlove pa ako sa isang binata. Si Bien, na kalaunan ay inayawan din ako dahil sa kulang daw ako sa puso. At liban kina Bien at Isyong ay nagawa ko pang makipagtalik sa aking kababata at first love na si Nomer, na noon ay ex ko na. At si Nomer ang nakabuntis sa akin. Siya ang ama ng anak kong si Ramon. Ganon ako kalandi noon. Ganon ako karupok. Pero ang tatlong lalaking yon, Kuya Bono, ay isa-isang nawala sa buhay ko. Si Bien umayaw sa akin dahil daw sa ugali ko. Yung kakulangan ko ng awa sa mga batang nanlilimos. Kasi dati daw ay ganon din siya. Kulang daw ako sa puso. Wala daw akong awa sa mga batang mahihirap. Masisisi ba niya ako minsan na akong nadukutan ng mga batang yon at alam kong marami sa kanila ay mga pakawala ng sindikato. Si Isyong naman nataranta noong malaman ng misis niya na may kabit siya dito sa Pilipinas. Ako. I-divorce daw siya ng asawa niya. Kaya umalis na sila dito sa Pilipinas at tuluyan na rin akong tinalikuran ni Isyong. Si Nomer naman nag-abroad sa New Zealand at doon niya nakilala si Gemma na pinakasalan niya sa Pangasinan noong 2012. Lahat sila nawala at naiwan akong mag-isa.
Pero may dumating sa buhay ko na siyang nagpabago ng tuluyan sa akin. Si Remon ang aking anak. At mula nung makita ko for the first time ang mukha ng aking anak ay nakadama ako ng lakas ng loob at determinasyon para baguhin ng tuluyan ang buhay ko. Itinuring ko, Kuya Bono, na ang anak ko ay bigay ng Diyos sa akin. Ang pagdating ng anak ko sa buhay ko ay inakala kong katapusan na ng mga karma sa buhay ko. Pero hindi pa pala. Well, masaya kami noon sa aming apartment sa Quezon City. Kasama ko na ang pamilya ko noon, liban lang kay Aris na maagang nag-asawa. 8 kaming magkakapatid, Kuya Bono, pero ang unang nag-asawa nga ay ang pang-apat na si Aris. 17 lang siya nung mag-asawa ng taga sa amin din. Si Arnie na sumunod sa akin ay napagtapos ko ng college. Accountancy, pero hindi naman makapasa-pasa ng board exam. Kaya't siya ang naging katulong ko noon sa aking tiyangge na inilipat ko sa Dapitan noong maalarma si Isyong na baka mahanap ako ng asawa niya. Magaling daw kasi ang asawa ni Isyong. Uupa daw yon ng taong maghahanap sa akin at kapag nahanap ako, malilintikan ako sa kanya. Kaya natakot naman ako at nagmadaling umalis ng Pasay noon. Si Amanda ang pinag-aaral ko sa college nung malipat kami sa Quezon City. Tapos sina Arian at Aidan ay high school noon at sina Apple at ang bunso naming si Abram ay nasa elementarya. 2-story na mayroon lang 2 kwarto ang apartment namin noon kaya napakarami namin. Sa isang kwarto kasama namin ang anak ko sina Arnie, Amanda at Arian. Sa kabilang kwarto naman sina nanay at tatay kasama sina Apple at Abram. Si Aidan na nagbibinata na noon ay sa salas natutulog. Masaya kami, Kuya Bono. Mahirap nung una kasi sa tiyangge lang kami umaasa para sa ikabubuhay namin. Pero naisipan ni nanay na magtinda ng lutong ulam at dinisplay nito ang kanyang mga kaserola sa harap ng apartment. At bumenta naman lalo na ang kanyang Ilocano pinakbet. At ang dinuguan niyang may halong upo. Si tatay ang naging katulong niya sa kanyang negosyo na kahit papano ay nakatulong naman para makausad kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Kahit napakasimple lang ng buhay namin, masaya kami, Kuya Bono, kasi marami kami. Pero kung iisipin mo, sa 6 na kapatid ko na kasama ko doon sa apartment, bawat isa may kanya-kanyang pangangailangan. May kanya-kanyang gusto. At lahat ng yon ay iniintindi ko. Pero okay lang kasi ako nga ang panganay at breadwinner kaya inako ko lahat. Mahirap pero masaya. Yun lang ang mahalaga, Kuya Bono. Yung saya na mararamdaman mo sa kabila ng maraming hirap. So, masaya na kami at nagsisikap makaahon. May mga pangarap kami
Bawat isa sa mga kapatid ko may mga pangarap at gustong marating sa buhay. At may pag-asa sa puso ko na matutupad ang mga iyon kung lalakipan lang namin ang pagsisikap at pagtitiis. Pero hindi ko akalain na biglang muling dumating ang dalawang magkasunod na dagok sa aming buhay. Una, nagtanan si Arnie at tinangay niya ang isang buwang benta sa Tiangge. Bigla na lang siyang hindi umuwi. Then napansin ko sa drawer ng mesa sa kwarto namin ang mga susi ng Tiangge. Hindi na rin siya matawagan noon kaya't nag-alala mga magulang namin. Si tatay galit na galit, lalo na't nalaman niyang hindi ibinigay sa akin ni Arnie ang kita ng Tiangge ng isang buwan. Bayaran pa noon ng apartment at kuryente. 3 araw nang nawawala si Arnie noong bigla siyang mag-text at sinabi niyang sumama na siya sa boyfriend niya. Ang dami kong tanong sa kanya pero hindi na siya nag-reply at nung tawagan ko'y hindi na rin siya matawagan. Dahil doon ay napilitan akong tumao sa Tiangge pero naghanap ako ng supplier na payag sa consignment kasi wala talaga akong pambili noon ng paninda. Sumama ang loob ko noon sa kapatid kong si Arnie Kuya Bono pero noong una lang, nung magtagal mas nag-aalala na ako para sa kanya lalo na nung malaman namin na tambay lang pala ang boyfriend niyang sinamahan niya. Hindi ako makapaniwala noon Kuya Bono na kayang gawin ni Arnie sa akin yon. Pinag-aral ko siya pero sa huli magagawa niya akong lokohin. Dati nang may ugaling hindi ko maintindihan si Arnie. Tahimik siya at hindi siya gaanong nakikibanding sa aming mga kapatid. Madalas gusto niya nasa isang sulok lang at nagse-cellphone. At hindi rin siya nagkukwento sa akin tungkol sa buhay niya. Kaya't hindi ko talaga alam na may boyfriend pala siyang tambay. Si tatay pa ang nag-imbestiga sa dapitan kaya't nalaman niya ang mga ito. Natuntun din ni tatay ang bahay ng lalaki sa Commonwealth. Squatters area talaga pero wala daw doon yung lalaki. Hindi rin daw alam ng nanay niya kung saan nagpunta ang kanyang anak. Kaya naman nag-alala na kami noon para kay Arnie. Natatakot kami na baka lokohin siya ng lalaking sinamahan niya. Baka saktan pa siya, baka apihin. At pinoproblema pa rin namin noon si Arnie nung dumating ulit ang isa pang problemang mas mabigat. At hindi ko ito natakasan. Isang araw sa Tiangge may dumating na babaeng maputi. May edad na rin. At may kasamang 2 lalaking naka-shades. Tuluyan na ako natakot na matitigan ko ang mukha ng babae. Namumukhaan ko siya. Nakita ko na siya sa picture noon. Siya ang asawa ni Isyong. Iniskandalo niya ako. Hindi siya marunong magtagalog pero putol-putol na English ang alam niya pero naitawid niya ang galit niya at nagawa niya ang gusto niya. Ang bawiin sa akin ang lahat kung ayaw ko daw magharap kami sa husgado. Hiyang-hiya ako noon Kuya Bono dahil pinagpiestahan kami ng mga usosero sa Dapitan Arcade at syempre natakot ako sa banta niyang idedemanda niya ako kaya ang ginawa ko ay umalis ako. Noong paalis na ako ay hinarang ako ng isang lalaking kasama niya at kinuha sa akin ang mga susi ng Tiangge. Binigay ko na lang para makaalis ka agad ako, ora mismo. Nakaalis ako Kuya Bono at nakauwi ako pero ang hindi ko alam ay nasundan pala ako ng isang lalaking kasama niya. At ilang oras lang ay dumating sila sa apartment at kasama pa rin ang mataray na asawa ni Isyong. Nagbanta pa rin na idedemanda pa rin ako ng concubinage at pagsisisihan ko daw ang araw na pinatulan ko ang asawa niya. Hintayin ko na lang daw ang asunto ko.
Noon ding oras na yun ay nagdesisyon si tatay, uuwi na lang daw kami ng Cagayan. Makikitira daw muna kami kay Lola. Ang nanay ni tatay kasi sira na yung dating bahay namin na yari lang naman kasi sa mga light materials. Hindi ako sang-ayon sa desisyon ni tatay, Kuya Bono. Ayokong umuwi kasi nahihiya ako sa mga kapitbahay at kamag-anak namin sa Cagayan. Kaya nagpaiwan ako. Nag-arkila si tatay ng sasakyan para sa mga gamit namin sa apartment. Elf. At doon na rin sila sumakay lahat, pati ang anak ko na inihabilin ko muna kay nanay. Nagdesisyon akong huwag nang sumama kasi maghahanap ako ng trabaho para kahit papano'y may panggatas man lang ang anak ko na ipapadala ko kay nanay. Nagpunta ako kay Elsa sa Pasay, yung tindera ko noon sa unang tiyangge ko sa Pasay. Umuupa siya noon ng maliit na kwarto sa Pasay at sa kanya ako nakisiksik muna habang naghahanap ako ng trabaho. Sa tulong din ni Elsa ay napasok ako sa CDR King, sales lady. Maliit ang sweldo, Kuya Bono, pero kailangang magtiis kasi kahit high school lang ay hindi ko naman natapos. Tiis-tiis lang pero halos hindi ko kayanin, Kuya Bono, dahil iniisip ko ang anak ko at mga kapatid ko. Lalo na yung dalawang college na napilitang maghinto dahil sa panggugulo ng asawa ni Isyong. Naging palaisipan sa akin yun, Kuya Bono, dahil ang alam ko ay nag-for good na sila sa Taiwan, pero bakit biglang sumulpot ang asawa ni Isyong para guluhin ang buhay ko? Hanggang ngayon, Kuya Bono, ay walang kasagutan ng tanong na ito dahil hindi ko naman na muling nakausap si Isyong. Siyam na buwan na ako sa CDR King nung biglang may tumawag sa akin. Walang ibang nakakaalam ng bagong number ko kundi si Nanay at si Amanda na kapatid ko. Kaya nag-alangan pa akong sagutin noon. Actually, yung 2 beses niyang pagtawag ay hindi ko sinagot. Yung pangatlo ang sinagot ko. Lalaki ang nag-hello at pamilyar ang boses na yon. Boses ni Nomer, ang ama ng anak kong si Raymond. Ba't di ka sumasagot? Tanong niya. Wala. Nakuha ko sa kapatid mo ang number mo. Oy, Aisel, may anak pala tayo. At kasama ko siya ngayon. Di ba nasa New Zealand ka? Umuwi na kami ni Gemma. So dyan kayo sa atin nagpatayo ng bahay niyo? Hindi. Sa Alaminos kami nagbahay pero ako lang nandito. Nagbabakasyon ka dyan. Parang ganun. Mahabang kwento, Aisel. Kailan ka ba uwi dito? Gusto kitang makita. Bakit? Wala lang. Bakit masama bang makipagkita sa'yo? Hindi ko alam kung kailan ako uuwi dyan at kung dapat ba akong umuwi dyan. Bakit naman? Basta. Komplikado ang buhay ko ngayon, Nomer. Alam ko, nakakwentuhan ko na ang nanay at tatay mo. Umuwi ka na lang dito, Aisel. At magsama na lang tayo. Ituloy natin yung dati nating relasyon. Ano? Nomer, di ba may asawa ka na? Kasal ka na? Si Gemma, di ba? Oo, pero nagbago ang lahat, Aisel. Pati si Gemma, nakala ko nung una ay napakabait. Hindi pala. Pati ang pamilya niya, lalo na yung magulang niya. Nagsisisi ako, Aisel, na pinakasalan ko siya. May pinagdadaanan ka rin pala ngayon, Nomer. Ikinalulungkot kong marinig yan sa'yo. Bumalik ka na lang sa akin, Aisel. Aalagaan ko kayo ng anak natin.
Buuin natin ang pamilya natin, Hazel. Kay nanay ko nalaman na asensado na si Nomer. Marami siyang nabiling lupa at may negosyo pa siyang tindahan ng mga agricultural supply sa bayan. Oo, may damdamin pa rin naman ako kay Nomer at siya nga ang ama ni Raymond at natutokso akong patulan yung alok niyang magsama na kami at buuin ang pamilya namin kasi may anak nga kami. Kaya lang natakot ako. Sino bang makakapagsabi na hindi magkatulad ang asawa ni Isyong sa asawa ni Nomer? Paano kung isang araw ay bigla ding darating si Gemma at guluhin ako? Kaya ang sabi ko noon kay Nomer, pag-iisipan ko muna, Nomer. Huwag mo nang pag-isipan, Hazel. Oo, kasal ako sa iba pero maniwala ka. Hindi ka kailanman nawala sa puso ko. Mahal na mahal pa rin kita at wala pa rin ibang babaeng nakakaagaw sa lugar mo sa puso ko. Ikaw pa rin ang babaeng pinaka ayon na ang puso ko sa inuungot ni Nomer at umalab ulit yung damdamin ko para sa kanya kahit na sa cellphone lang kami nag-uusap noong una. Muntik pa ulit kami magkasala nung puntahan niya ako sa Maynila. Mabuti na lang at hindi na ako marupok noon kahit na halik ay hindi siya napagbigyan kasi andun yung katotohanan na kasal na siya at hindi pa sila legal na hiwalay. Inunawa naman niya ako pero naamin kong may pag-ibig pa rin ako sa kanya. Sabi niya maghihintay siya hanggang sa mabuo ang desisyon kong sumama na sa kanya. Aayusin ko yung sa amin ni Gemma. Kakausapin ko siya para makapaghiwalay kami ng maayos. Sabi niya. Nomer, baka naman hindi dapat dumating kayo sa hiwalayan. Baka mayroon lang kailangang ayusin sa pagitan nyo ng asawa mo. Sawa na rin ako, Hazel. Sawa na ako sa relasyong puro pera na lang ang kasangkot. Pinababalik niya ako sa New Zealand. Kailangan ko daw kumita ng malaki. Oh, ba't di ka bumalik? Ako, Hazel, kilala mo ako, hindi ako mareklamo. Sanay ako sa mabibigat na trabaho sa bukid. Pero hindi ako sanay na tratuhin akong parang hayop ng amo ko. Tingin nila sa akin kalabaw. Malakas lang pero walang utak. May negosyo naman kami sa Alaminos. Water refilling tapos siya nagtayo ng parlor. Hindi pa rin daw sapat. Ilan na bang anak nyo? Wala pa. Ayaw pa niya magkaanak. Kailangan niyo mag-usap, Nomer. Ilang beses na kami nag-usap, Hazel. Ayaw niyang sumang-ayon sa mga gusto ko. Gusto niya siya ang masusunod. Nung umayaw akong bumalik sa New Zealand, nagalit siya. At hindi niya na ako kinakausap. Kahit nung umuwi ako sa atin, hindi ako kinikibo nang magpaalam ako. At hindi siya nagre-reply sa mga text at tawag ko. Kaya pakiramdam ko, ayaw niya na sa akin. Baka kailangan mong bumalik doon, Nomer. Para personal kayo mag-usap. Hazel, ayoko na din eh. At tanggap ko na nagkamali ako kay Gemma.
At hindi mo ba nakikita, Isel, yung posibilidad na baka tayo talaga ang para sa isa't isa? Nomer, gusto ko magsama ulit tayo. Gusto ko magkaroon ng ama si Ramon habang lumalaki siya. Kaya lang malabo pa ang sitwasyon mo. Pwede tayong makulong kapag nagsama tayo. At ayokong makulong, Nomer, dahil umaasa sa akin ang pamilya ko. May isang araw nagpasama sa akin si Elsa. Nagpunta kami ng ermita para dalhin ang mga ipapadala niya sa pinsan niya doon na pauwi sa Bohol. Sa isang recruitment agency pala nagtatrabaho ang pinsan ni Elsa na si Ate Lila, at sa dingding nila ay nakita ko na walang placement fee ang mga gustong maging DH. Tinanong ko si Ate Lila kung totoo yun. Oo, totoo yan. Gusto mo ba? Pwede ba ako, ate? Hindi ako tapos ng high school. Madali na lang yan, Aisel. Pero huwag ka sa Saudi kasi maganda ka. Baka maakit sa'yo ang amo mong lalaki. Sa Lebanon, gusto mo ba? Marami kaming job order for Lebanon. Sige nga, ate. O di sige. May passport ka na ba? NBI? Wala pa, ate. Kumuha ka na. Lakarin mo na bukas para maihabol kita. Madalian lang to basta makapasa ka sa medical. Mukhang wala ka namang sakit kaya isipin mo na lang na talagang makaka-abroad ka, Aisel. Bigla akong na-excite noon, Kuya Bono. Well, alam kong mahirap ang maging DH pero kung kaya ng iba, kaya ko din. Alang-alang sa anak ko at sa pamilya ko. Kaya lang kinaumagahan noong nakabihis na ako para magpunta sa NBI ay may sinabi sa akin si Elsa. Aisel, paano kung nag-file na pala ng kaso laban sa iyong asawa na Sir Isyong, edi may record ka na sa NBI? Natigilan ako sa sinabing yun ni Elsa. Natakot ako at nalungkot kasi malabo na pala akong makalabas ng bansa. Pero tinawagan ni Elsa si Ate Lila at doon siya nagtanong. Kinausap din ako ni Ate Lila at pinapunta niya ako sa agency nila. Hanapin ko daw si Raymond. Nagpunta nga ako, Kuya Bono. Talagang umabsent ako sa trabaho nung araw na yon para kumuha ng mga requirements ko. Bakla si Raymond at mayroon siyang suggestion sa akin. Gagamit daw ako ng ibang pangalan. At nagsabi siya ng pangalan ng tao pero sabi niya ay kailangan ko daw itong kausapin. At kailangan ko din siyang bigyan kahit papano bilang kapalit ng paggamit ko sa kanyang identity. Puntahan mo siya sa Atimunan, Quezon. Ibibigay ko sa iyo ang kanyang kumpletong address. Sabi ni Raymond. Sige, sabi ko. Pero hindi muna ako kaagad nakapunta ng Atimonan kasi wala pa akong pera noon. Hinintay ko pa ang sweldo at noong makasweldo ako ay nagbiyahe nga ako papuntang Atimonan, Quezon at doon nga ay nakilala ko ang babaeng itago na lang natin sa pangalang Rio.
Napakalayo ng lugar ni na Rio, Kuya Bono, pero napakaganda. Napakaberde sa gawin nila pero madadaanan din ang dagat. Napakaluwang ng bakuran ni na Rio, ang daming tanim sa paligid at sa harap. Isang babaeng may edad na ang nakita ko sa maluwang na terrace at sa kanya ko nagtanong. Siya si Ate Feli at maluwang ang kanyang ngiti noong patuloyin niya ako sa maluwang na terrace ng malaki ngunit luma na ring bahay. Teka ha, kukunin ko lang si Rio, sabi niya. Naikwento na sa akin ni Raymond ang nangyari kay Rio. Nag-apply daw sa agency nila si Rio pero naaksidente at nabulag. Kaya hindi na natuloy mag-abroad. Ngayon ang gusto ni na Raymond ay ang pangalan ni Rio ang gamitin ko. Marami akong tanong kay Raymond noon. Pwede ba yun? Baka naman delikado, baka illegal. Pero ang sabi niya ay kailangan ko lang daw mapapayag si Rio at sila na ang bahala sa lahat. Maganda sana si Rio, Kuya Bono, kung hindi lang sa mga naging peklat niya sa mukha na iniwan ng aksidenteng sinapit niya. Maputi siya at maganda ang katawan. Akay siya ni Ate Feli noong lumabas sila. Ako naman ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Kahit kaharap sa Ate Feli ay sinabi ko kay Rio ang pakay ko. Pero pakiramdam ko ay hindi siya papayag base sa ekspresyon ng mukha niya. Kaya lang nagkakwentuhan pa kami ni Rio tungkol sa aming mga buhay-buhay hanggang sa marinig niya ang kwento ng buhay ko at naawa yata. Sige Aisel, pumapayag na ako para sa anak mo at para sa pamilya mo. Halos mayakap ko si Rio noon, Kuya Bono, kaso biglang sumabad si Ate Feli na napapansin kong kanina pa hindi mapakali. Aisel, bukas ka naman na uuwi, di ba? Hapon na mag-aalas 5 na. At saka mahirap ang sasakyan dito papuntang bayan. Aarkila ka ng tricycle. Mahal. Ganun ba, ate? Oo, gagabihin ka pa sa bus. Bababa ka sa Maynila, baka madaling araw na. Delikado yun. Maganda ka pa naman. Pwede ba akong makitulog dito? Ay, oo naman, pwedeng-pwede. Mabilis na sagot ni Ate Feli na napansin kong malaki ang pagkakahawig sa komedyanteng si Beverly Salviejo. O ano, bukas ka na uuwi? Di sige po. Ay, salamat. Aisel, makikisuyo na lang ako ha. Kailangan ko nang umuwi. Ikaw munang bahala dito kay Rio. Wala pa kasi si Rando Kung pwede, magluto ko na lang ng pagkain niyo mamaya. Yung anak ko kasi, gagraduate bukas. Hindi pa ako nakakapamalengke. Hindi pa ako nakakabili ng damit na susuotin ko sa graduation ceremony nila. Napalingon ako kay Rio bago ako sumagot. Nalaman ko kasing sa ibang bahay pala nakatira si Ate Feli. Di sige po. Kung okay lang ba kay Rio? Okay lang naman, Aisel, kaya lang nakakahiya sa'yo. Bisita ka dito pero ikaw ang magluluto. Ay, walang problema yun, Rio. Tsaka makikitulog naman ako kaya wala sa akin kung ako munang gagawa ng mga gawain na Ate Feli. Di sige. Pasensya ka na lang, Aisel, ha? Wala pa kasi si Kuya Wala akong kasama dito kung aalis na si Ate Feli. Okay lang yun, Rio. Oo, paano? Sisibat na ako ha. Bye sa inyong dalawa. Babu!
Habang nagluluto ako sa maluwang na kusina ay katext ko si Nomer. Pinipigilan niya akong mag-abroad, nakikiusap. Nag-aalala din siya sa gagawin kong pagpayag na gumamit ng identity para lang maka-abroad. Delikado daw yun. Pwede daw akong makulong. Nakadama ako ng inis noon kay Nomer kasi parang tinatakot niya ako kaya ang sabi ko, bahala na Nomer. Basta tutuloy ako para sa anak ko, para sa pamilya ko. Mas okay na lang na makulong ako sa falsification of documents kaysa makulong ako dahil sa pakikiapid. Yun ang text ko kay Nomer tsaka parang galit kong ibinaba ang phone ko sa mesa at tsaka akmang hahakbang palapit sa kalan para haluin ang niluluto kong adobong baboy nang mapansin kong may lalaking nakatayo pala sa pinto ng kusina. Nagulat pa ako. Ay kabayo, nasambit ko dahil sa pagkagulat. Ah, hi. Ikaw ba yung kuya ni Rio? Tanong kong nahihiya. Gwapo siya, matangkad, magandang pangangatawan, moreno. Oo, ako nga. Ikaw, sino ka? Ah, ako si Aisel. Sabi ko sabay lingon sa terrace. Wala doon si Rio na sana ay nakapagkwento na sa kuya niya ng tungkol sa akin. Ah, si Rio iniwan ko sa terrace kanina. Nasa kwarto na siya. Kaya naman yung umikot-ikot dito sa bahay. Ah, okay. Kaibigan ka ba ni Rio? Ngayon lang kita nakita. Bagong kaibigan? Sagot ko. Tsaka ako tumalikod upang tingnan ang niluluto ko. Hinalo ko lang ang adobo at paglingon ko sa likod ko ay wala na siya. Nung kumakain na kami, pinuri ni Rio ang luto kong adobo. Masarap daw. At hindi daw ito kagaya ng adobo ang nakasanayan niya. Well, alam kong masarap naman talaga akong magluto, Kuya Bono, lalo na ng adobo. Pero si Rando, wala akong narinig na papuri mula sa kanya. Inisip ko noon na baka hindi niya nagustuhan ang luto ko, pero napansin ko namang marami siyang nakain. Si Rio ang nagkwento sa kuya niya tungkol sa sadya ko sa kanya. Agad siyang nag-react, bagay na ikinagitla ko. Illegal yun ah. Tsaka, paano kung makagawa ka ng krimen sa ibang bansa? E di kapatid ko ang tutuntunin ng otoridad. Ah, hindi ako gagawa ng krimen. Gagawa ka pa lang. Hindi ako masamang tao. Yung gamitin mo ang identity ng ibang tao, krimen na yun. Labag yun sa batas. At pasensya ka na. Hindi ako makakapayag na gamitin mo ang identity ng kapatid ko para sa sarili mong kapakanan. Nagising pa rin ako ng maaga at nagluto ng almusal, Kuya Bono, kahit na matamlay ako at malungkot dahil wala naman akong napala. Madiing tumutol si Rando sa gusto ko at wala na rin nagawa si Rio. Tapos na ako magluto pero hindi pa rin sila lumalabas sa mga kwarto nila. Inayos at naglinis na ako sa kwartong tinulugan ko. Paglabas ko, wala pa rin sila sa sala, sa terrace o sa kusina. Nagwalis na ako sa salas at napansin ko sa shelf ang tila nakatagong picture frame na puno ng alikabok. Si Rando ang nasa litrato at may karga siyang batang lalaki. Anak ko yan. Ay kabayo! Nasambit ko ulit dahil nagulat ako biglang may nagsalita sa likod ko. Paglingon ko si Rando at parang hindi naman siya galing sa pagtulog. Naka-long sleeve siya ng luma, naka-sombrero. Nakapantalon. Saan ka galing? Akala ko tulog ka pa. Sa farm. Nagluto ka ba? Oo. Hinihintay ko kayong lumabas ng kwarto nyo. Si Rio, late na gumigising dahil napupuyat sa gabi. May insomnia siya. Ah, okay. Okay?
Para sa'yo okay na may insomnia ang kapatid ko? Ah, hindi. Sorry. Sabayan mo na akong kumain. Sabi niya tsaka dumiretso sa kusina. Susunod na rin sana ako sa kanya pero narinig kong nag-ring ang phone ko. Pinuntahan ko muna sa kwarto. Sinagot ko ang tawag ni Nomer. Hazel, pwede ko bang hiramin si Raymond? Isasama ko lang sa Tugigiraw. Mamamasyal lang kami, magsha-shopping. Sige, okay lang Nomer. Nakauwi ka na ba sa Pasay? Hindi pa eh. Mamaya pa lang. Kumusta yung lakad mo dyan? Hindi okay eh. Hindi pumayag yung kuya ni Rio na gamitin ko ang pangalan ng kapatid niya. Kaya, uuwi akong walang... Isa lang ang ibig sabihin niyan, Hazel. Huwag ka na mag-abroad. Umuwi ka na lang dito at magsimula ulit tayo. May ibang paraan pa naman siguro ang agency. Basta Nomer, hindi pa ako nawawalan ng pag-asa. Sige na, puntahan mo na si Raymond. Kakain na kami. Okay, sige. Ingat ka dyan ha. At tandaan mo, mahal na mahal kita. Sige Nomer. Bye. Ibinaba ko ulit ang cellphone sa mesang katabi ng kama at akmang lalabas na ako ng pinto nang makita ko si Rando doon sa pinto at nakatitig sa akin. Pero humakbang din siya pabalik ng kusina at nadatnan ko ang mesa na nakahain na ang mga pagkain. Sino yung Nomer? Boyfriend mo? Tanong niya nung kumakain na kami. Ah, hindi. Pero siya ang ama ng anak ko. May anak ka? Oo, isa. 1-year-old. Anong nangyari? Ba't hindi ka nagkatuluyan? Mahabang kwento Ranto. At saka, personal yun. Sorry. Nagtaka lang ako. Kasi, kung may tatay naman pala yung anak mo, bakit kailangan mo pang maging katulong sa ibang bansa? Hindi lang naman yung anak ko ang umaasa sa akin, Rando. Buong pamilya ko. Panganay ako at mahirap lang kami. Kaya gustong gusto ko mag-abroad. Kahit katulong sa ibang bansa. Okay? Good luck sa'yo. Narinig kong sabi niya. At pagkatapos nun ay hindi na siya ulit umimik hanggang sa natapos na siyang kumain. Ako ay naghugas pa ng pinggan. Maliligo na sana ako pagkatapos nun pero nasa banyo si Rando, naliligo. Kaya pumasok muna ako sa guest room at tinawagan ko si Raymond, yung taga-agency, at sinabi kong hindi pumayag ang kuya ni Rio. Tinanong ko din siya kung anong pwedeng gawin, may paraan pa ba? Wala nang ibang paraan, Hazel, kundi ang magbakasakali kang kumuha ng sarili mong NBI. Raymond, alam mo namang alanganin yun. Well, kailangan mong sumugal, Hazel, kung gusto mo talaga makapag-abroad. Nagpresenta si Rando na ihatid ako sa bayan kung saan ako maghihintay ng bus papuntang Maynila. Wala kaming imikan sa lumang pick-up na gamit niya. Hanggang sa noong malapit na kami sa bayan ay bigla niyang inihinto ang sasakyan at nagsalita na hindi sa akin nakatingin. May paraan para pumayag akong gamitin mo ang identity ng kapatid ko. Narinig kong sabi niya at nagtaka ako. Ano? Anong paraan? Sumama ka sa akin dyan. Sabi niya sabay turo sa motel na nasa kabilang side ng kalsada. Agad umakyat ang dugo sa ulo ko, Kuya Bono. So ganun pala ang tingin mo sa akin, Rando. Kalad ka rin. Ayaw mo ba? Eh di wag. Sabi niya tsaka muling pinaandar ang makina ng sasakyan pero bigla kong naisip ang pamilya ko. Umaasa sila sa akin at kailangan ko silang matulungan. Besides, ano ba yung isang pagkakataon lang namang maipagamit ko ang katawan ko? Total, hindi naman talaga ako malinis. Teka lang, Rando. Sige, pumapayag na ako.
Nawalan ng saysay ang pangako ko sa sarili kong magbabago at magpapakatino na ako noong kapwa na kami hubad ni Rando sa kwarto ng motel na yon. Hindi ko maitago ang paghanga sa napakagandang katawan ni Rando. Matigas, matipuno. Almost perfect. At maalab ang mga halik niya at babae lang ako. Natangay na rin. At masasabi kong narating namin ang langit nung pagkakataong yun. Nung matapos kami ay nanatili siyang nakahiga at nakatingin sa kisame. Pagkatapos nun ay narinig ko siyang nagsalita. Si Catherine, yung ex ko, nanay ng anak ko, nag-abroad din, pero umuwi siyang buntis. Nagkaroon pala siya ng karelasyon sa Dubai. Nung una, hindi ko yan matanggap pero nung magtagal, alang-alak sa anak namin ay nagpakumbaba ako. Sinuyo ko pa siya pero ayaw niya na. May iba na daw ulit siya. At magpapakasal na sila. Nagtataka ang isip ko nun, Kuya Bono, kung bakit si Mr. Sungit ay biglang nagkukwento sa akin. Swertihan lang sa ibang bansa, Hazel. Maraming umuuwing masaya, galing abroad. Marami ding umuuwing bigo. At yung iba, umuuwing bangkay na lang. Nakahanda ako sa lahat ng pwedeng mangyari sa akin sa abroad, Rando. Tutuloy ako. At salamat dahil pumayag kang gamitin ko ang identity ni Rio. Nagbago ang isip ko, Hazel. Hindi na ako pumapayag. Ano? Rando, ginagago mo ba ako? Nagamit mo na ang katawan ko. Yun ang kasunduan natin. Makikipag-sex ako sa'yo kapalit ng pagpayag mo. Nagbago na ang isip ko. Ano? Anong gusto mo, Rando? Isang round pa? Gusto mo pang makaisa? Hazel, hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Ramdam ko na nagustuhan mo din ang ginawa natin. Sa halik mo, sa pag-respond ng katawan mo sa ginawa ko, alam ko, gustong gusto mo ang nangyari sa atin. Tarantado ka pala eh. Walang hiya ka pa. Kaya siguro hindi ka na binalikan ni Catherine dahil masama talaga ang ugali mo. Wala kang isang salita. Hindi masama ang ugali ko, Hazel. Hindi tama na husgahan mo ako ngayon. Kung hindi masama ang ugali mo, tuparin mo ang kasunduan natin. Oo, nag-enjoy ako sa nangyari sa atin. Nasarapan ako. Pero ang kasunduan, Rando, ay kasunduan. Kaya hindi ako pumapayag, Hazel. Binabawi ko na, hindi ako papayag. Walang iya ka. Galit kong sabi sabay hampas sa kanya ang unan ko. Hinayaan niya ako at dahil sa sama ng loob ko ay napaluhan na lang ako at nakatingin lang siya sa akin. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Rando eh. Kailangan ako ng pamilya ko. Kung may kaya lang kami, hindi ako a-abroad. Hindi ko iiwan ang anak ko kung may pera lang kami. Kaso walang-wala kami, Rando. Kaya please lang, tumupad ka sa kasunduan natin. Pumayag ka na, please. Umiiyak kong sabi pero ang narinig ko sa kanya ay, hindi ako nakatulog kagabi kasi iniisip kita. Nung madatnan kita sa kusina namin kahapon habang nagluluto ka, parang nagkaroon ng buhay ulit ang bahay namin. Nung matikman ko ang luto mong adobo, lihim na humiling ang puso ko na sana laging ganito. At yung mapapatitig ako sa mukha mo, pakiramdam ko, buhay na ulit ang puso ko. Pagkasabi niya nito, Kuya Bono, ay tumagilid siya paharap sa akin. Hazel, 17 hours pa lang tayo magkakilala. Pero maniwala ka sa akin, mahal na kita. Pagkatapos ni Catherine, marami pa akong nakilalang babae na kasama na ikama dito sa motel na to. Pero wala na isa ang binalak kong iuwi sa bahay na minana ko sa magulang ko. Pero ang makita kita sa bahay namin, masaya ang puso ko. Bagay ka sa amin, Hazel. Ngayon lang ulit ako nakadama ng ganito sa isang babae, Hazel. At kung hahayaan kitang umalis,
Para ko na rin hinayaang mawalan ulit ng pagkakataong maging maligaya sa buhay. Mahal kita, Hazel. Alam kong nabibigla ka at hindi mo pa ako kilala. Mabuting tao ako, Hazel. At kung ang problema mo ay yung pamilya mo, kunin mo silang lahat dito. Sa bahay tayo magsasama-sama. Marami kami, Rando. 5 kapatid ko ang umaasa sa akin, yung 2 nahinto sa college, yung 2 high school. Pakasalan mo ako, Hazel. At ako ang bahala sa lahat. Napapahayag ko din si Rando, kaya't nakauwi ako ng Maynila na may ngiti sa labi ko. Dumiretso ako sa agency at nangako sina Raymond na aayusin agad nilang papeles ko at sila na rin ang kukuha ng mga requirements ko. May contact daw sila. Hindi nila sinabi sa akin kung paano ang proseso. Paglabas ko ng agency ay gusto kong pasalamatan si Rando. Kinuha ko sa bag ko ang cellphone ko pero natigilan ako nang ma-realize kong hindi ko pala nakuha ang number niya at hindi rin niya hiningi ang number ko. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya noong sumakay ako ng bus pa Maynila. Hindi ko kinagat ang alok niya. Sino ba naman kasing babae ang magpapakasal sa lalaking 17 hours mo palang kakilala? Isa pa, hindi ko priority noon ang pag-ibig o makipagrelasyon. Pero kinagabihan na hindi mawala-wala sa isip ko si Rando. Maging noong umaga paggising ko ay siya kaagad ang pumasok sa isipan ko, maging noong nasa trabaho na ako. Lihim kong hinahangad noon na sana nakuha ko man lang ang number niya. Nung lunch break namin, naitanong ko kay Manang Belia, ang manager namin, kung naniniwala siyang pwedeng ma-inlove ang isang lalaki ng ganon kadali. Si Rando ang tinutukoy ko. Love at first sight, di ba? Totoo yun. Sagot ni Manang Belia. Then na-realize ko, bakit nga ako hindi mapakali? Bakit lagi ko siyang naiisip? Siguro pwede nga. Posible nga ma-inlove ng ganon kabilis. Noong sumunod na araw, tumawag si Raymond at ang sabi niya, Hazel, mahihirapan tayong makakuha ng requirements mo. Nag-retire na pala yung contact namin sa loob. May nakausap kaming bago pero mataas magpresyo. Makakapag-provide ka ba ng 30,000 pesos para sa requirements mo? Noon, Kuya Bono, ay nanlumo ako sa sinabing yun ni Raymond. Muli akong nakadama ng kawalan ng pag-asa. Saan ako kukuha ng 30,000 pesos? Well, sinubukan kong manghiram kay Manang Belia pero wala daw siyang ganong halaga ng pera. Hanggang sa naalala ko si Rando. Nagpunta ulit ako sa Atimonan kinabukasan. Nandun si Rando at patakbo siyang niyakap ako. Na para bang asawa niya ako at ilang taon akong nawala sa buhay niya. Hinayaan ko siyang yakapin ako pero ako hindi yumakap sa kanya. Salamat, bumalik ka. Dininig ng Diyos ang dasal ko. Narinig ko pang sabi niya at noong kumalas siya sa pagkakayakap sa akin ay sinabi ko kaagad ang sadya ko. Rando, kailangan ko ng pera eh. Babayaran ko din sa unang sweldo ko sa abroad. Nakita kong muli ay nalungkot siya, Kuya Bono, pero hindi ako nabigo. Sumakay kami sa pick-up niya at nagpunta kami sa bangko. 40,000 pesos pa ang binigay niya sa akin. Then sinamahan ulit niya akong mag-abang ng bus. Ako naman ang yumakap sa kanya noong bago ako sumakay ng bus na tumigil sa harapan namin.
Ramdam kong bahagya lang ang higpit ng yakap niya sa akin noon. Noong sumakay na ako ng bus ay hindi ko na siya nilingon dahil ayaw kong makita ang lungkot na yon sa mga mata niya. Gabi pa lang ay tumawag na ako kay Manang Belia at sinabi kong half day lang ako kinabukasan kasi may lalakarin ako. Okay lang naman kay Manang Belia kasi alam niyang naglalakad ako ng papeles ko. Nasa harap na ako ng building ng agency noong umagang yon. Nasa bag ko ang pera na pambayad sa kanila para sa pagpapaayos ng requirements ko. Pero ramdam ko ang pagbigat ng mga paa ko. Nakadama ako ng pag-aalinlangan. Nagawa kong umupo saglit sa isang gilid at nag-isip-isip. Hanggang sa tumayo ako at pumara ng taxi at nagpunta ako sa terminal ng Philtranco, biyaheng Quezon. Dumating ako doon ng pasado 2:00 ng hapon. Nasa terrace noon sina Ate Feli at Rio. Tinanong ko si Rando, nasa taniman daw ng kakao sa gawing likod ng bahay. Pinuntahan ko si Rando at nakita ko siyang namimitas nga ng bunga ng kakao. Pero nung makita niya ako ay sinalubong niya ako. Marahan lang ang lakad niya, wala siyang imik. Nakatingin lang siya sa mga mata ko. At parang naghihintay ng sasabihin ko hanggang sa magkaharap na kami. Rando, totoo bang mahal mo ako? Kung oo, bakit ang bilis? Hazel, ikaw ba? Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Napatitig din ako sa mga mata niya, Kuya Bono. Then napangiti siya. At kasunod nun ay inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko, tsaka niya sinunggaban ng mga labi ko. Naramdaman ko pa ang palad niya sa batok ko at ako naman ay hindi ko lang ninamnam ang maalab na halik na yun kundi nanlaban din ang mga labi ko sa mga labi niya. Bilang tanda na kapwas-sabik ang mga labi namin para sa halikang yun. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta mahal kita kailan pa man. 5:00 ng hapon nung araw ding yun, Kuya Bono, ay isinama ko ni Rando na mamasyal sa dagat. Noon ko nakita ang rebulto ng sirena sa ibabaw ng malaking bato. Iyon ang sirena ng Atimonan. Ang sarap sa pakiramdam, Kuya Bono, na kasama ko si Rando. Alam mo yung pakiramdam na parang safe ka. At ganun ang naramdaman ko. Pakiramdam ko safe na safe ako sa mga bisig ni Rando. At wala akong dapat ikatakot sa mundo. Wala ako dapat maramdamang pag-aalinlangan. Kinagabihan, magkatabi kami sa kwarto niya. At muli ay may nangyari sa amin. Pero kinabukasan ay nanghiram siya ng magandang van, Nissan Urvan, at nagbiyahe kami pauwi ng Cagayan. April 17, 2013 noon. Namanhikan siya mag-isa. Pero makaraan ng 2 araw ay ang mga magulang ko, ang anak ko at 5 kong kapatid ang sakay ng van pabalik dito sa Atimonan, Quezon. Agad din naming inasikaso ang mga papeles namin, Kuya Bono, para sa aming pagpapakasal. At noong June 18, 2013 ay ikinasal kami sa napakagandang simbahan ng Our Lady of the Angels Parish Church dyan sa bayan.
Muling nagkaroon ng sigla at saya ang malaking bahay na ito at si Rio ay lagi ding may saya. Hindi siya nawawalan ng kasama at kausap noong hindi pa siya nakakakita. Vibes na vibes sila ng bunso naming si Abram at si Abram ay laging nag-aalala para kay Rio. Kasama ni Rando si tatay sa mga gawain sa farm. Pero kapag walang pasok, lalo na kapag harvest time ng mga pananim, lahat kami nagtutulong-tulong at iyon ay napakasayang pagmasdan, Kuya Bono. Hanggang sa pati ang kapatid kong si Aris, ang asawa nito at mga anak ay sinundo na rin ni Rando at tatay sa Cagayan at pinagtayo sila ni Rando ng maliit nilang bahay sa gawing likuran. Si Aris naman ang nakatoka sa piggery kung saan mahigit 50 baboy lagi ang inaalagaan. Sina Amanda, Aryan, Aidan at Apple ay tapos ng lahat sa college ngayon. At may mga asawa na rin sina Amanda at Aryan. Si Aidan ay binata pa at may magandang trabaho sa Maynila pero laging atat na atat umuwi dito dahil miss na miss daw niya kami. Si Apple naman nakakasama lang namin kapag may mahalagang okasyon dahil lagi siyang nasa malayo. Isa kasi siyang flight stewardess. Sa ngayon ay si Abram at Marky na lang ang pinag-aaral namin sa college. Si Marky ang anak ni Rando sa una niyang nakasamang si Catherine. Madalas dito si Marky at nakikita kong masaya siya dito. Mahirap ang kinasadlakang buhay ni Catherine. Nakaapat na asawa na daw ito at sa kasalukuyan ay isang mangingisda ang kanyang kinakasama. Malapit din ang loob ni Marky sa akin at ganun din ako sa kanya. Mama nga ang tawag niya sa akin, Kuya Bono, kasi pinaparamdam ko sa kanya ang pagiging ina sapagkat asawa ko nga ang papa niya. Walang hanggan ng pasasalamat namin sa aking napakabait na asawang si Rando dahil nakapagtapos sa mga kapatid ko. Kaya naman ang laki ng respeto nila kay Rando, maging ang mga magulang ko. Kung minsan hindi naiiwasang may pagtatalo kami ni Rando pero hate na hate ko ang mangyari ito kasi walang ibang kumakampi sa akin kundi si Rio lang. Lahat sila kay Rando. Noong 29th birthday ni Rio, may closed door meeting kaming magkakapatid, kasama din si Rando. Ang meeting na yon ay pinamunuan ni Amanda na isang police woman ngayon. Ang meeting na yon ay ang pag-aambag-ambag ng lahat para makaipon ng malaking halaga para sa pagpapaopera ng mga mata ni Rio. Noon ko lang nakitang napaluha si Rando, Kuya Bono. Hindi niya inaasahan na gano'n ang paksa ng pamiting ni Amanda. 2 beses na operahan si Rio. Noong January 2018 at November 2018 din at sa awa ng Diyos ay nakakakita na siya ngayon at engaged na rin siya sa kanyang childhood sweetheart na si Clement. Well, hindi binata si Clement. Single dad siya kasi ang dati niyang kinakasama ay nag-asawa ng iba. At okay lang yun kasi ako mismo ang nakakakita kung gaano niya kamahal si Rio. Si Arnie, nakipagkita noon kay nanay sa Maynila pero ayaw magpakita sa amin. Mahirap daw ang buhay nila lalo na't 4 na ang anak nila. Gusto naming magpaabot ng tulong sa kanya pero tinatanggihan niya. Hanggang ngayon, Kuya Bono, ay inuusig siya ng kanyang konsensya sa ginawa niya sa akin noon. Hindi lang niya alam na ang kagipitang yon na kanyang nilikha sa amin ay nagdala sa akin sa landas upang makilala ko si Rando. Noong 2014, nag-asawa ng iba si Nomer pero tama ang hula ko. Guguluhin sila ni Gemma. Pero hindi naman dumating sa demandahan dahil humiwalay agad yung babae. Napilitan si Nomer na umuwi kay Gemma sa Pangasinan
At sa ngayon ay may 2 na rin silang anak. Nag-aaway daw madalas pero at least hindi sila naghiwalay. Si Bien, friend ko sa Facebook. Nahanap niya ako sa Facebook at inaccept ko naman. Married na rin siya with 3 kids. Ako din naman 3 na din ang anak ko. Sina Remon, Rachel at Seldron. At masaya kami, Kuya Bono. Hindi kami mayaman pero masaya kami kasi puno ng pagmamahalan itong aming tahanan at sapat na yon para sa akin. Ang biglaan at mabilis na pagdating ni Rando sa buhay ko, Kuya Bono, ay isang malaking blessing na habang buhay kong ipagpapasalamat sa Diyos. Hanggang dito lang ang pangalawang bahagi ng aking kwento. Maraming salamat muli, Kuya Bono, sa pagbabasa at sa lahat ng kahugot na matyagang nakinig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Hazel. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Sa atin muna mga shoutout. First 2 na nag-comment sa kwento ni Ayam, Part 1 ay sina Clarizel Robiado at Shin Orteliano. Shoutout din kay GNA or GNOHB TV. Ganoon din kay Steve Rosario from Yamaha Yum Yum. Jay Gonsalvo and the crew of Julie's Bake Shop, Baligatan, Ilagan, Isabela. Shoutout also to Dinah Zamora of Cagayan Valley. Shoutout to Kylie Marcos of Tuguegarao City. Shoutout din kay Michael Domingo of Pegatron, Taoyuan, Taiwan. Jerly Joy Pataw of Abulug, Cagayan. Shoutout din kay Jordan Macopia of Abra. Belated happy birthday to Mama Lorna Albindo yesterday from your daughter Monica. Shoutout din kay Angeli Ulita of Gataran, ganoon din kay Ricky Dancil of Santa Marcela, Apayao. Marisbel Lezarondo says shoutout sa Mr. Kong babysitter na si Michael Lagi. Shoutout din sa Latoda Trikers Saguday Quirino from Oliver Bascos. Shoutout din kay Rowena Rodriguez o Doriguez. And also to Junjun Candizo of Mindanao. Shoutout din kay Alfred Bitaw of Japan. Liam Pagulayan, mahal kong asawa, shoutout sa iyo mula kay Aya Tolentino ng Hong Kong. Shoutout din to the Vinci Pops. Raymond Velasco ng Cabatuan, Isabela, mahal kita asawa ko mula kay Sheila Velasco. Shoutout din kay Nita Chodoro. Shoutout also to Marisol Soriano of Lalo, Cagayan. Also to Ham Angayen of Mountain Province. Shoutout din kay John Kenneth Parayao, Malabug. Shoutout sa Mahinay family and to my wife from Richard Mahinay. Shoutout also to Revelina Taginod of Hong Kong. And to Judith Simangan. Shoutout kita kahit hindi ka nagpapa-shoutout kasi natutuwa ako sa iyo. Ang sipag-sibag mong mag-comment sa mga story. Parang siya yung pinapakinggan yung story, nagre-react na siya, nagko-comment na siya. And I like that. Maraming salamat sa iyo, Judith. Talagang nakikinig ka. At sa inyo ding lahat na nakinig ng mabuti sa kwentong ito at sa lahat ng kwento, maraming salamat sa inyo. Anyway, sa iyo, Hazel, thank you for sharing your story. Nauunawaan kita kung medyo nagtatago ka pa at ayaw mong ibigay sa akin ang Facebook mo. Pero pasensya ka na kasi parang meron ka pa rin yatang picture sa luma mong Facebook na sabi mo ay hindi mo na binuksan sapagkat punong-puno ng mensahe noong 2011 at mga friend request. Ganun talaga ang nangyayari kapag binobroadcast ang Facebook account sa DKB Kahugot TV, kahit lalo na nung CLS. Anyway, congratulations sa iyo sa natagpuan mong maganda, masaya at puno ng pag-ibig na buhay sa piling ni Rando. Blessing lang talaga yan. Kung ikaw ay may mabuting puso at magandang layunin para sa iyong pamilya, mahal sa buhay, pagpapalain ka talaga ng Diyos, tutulungan ka. And congratulations again because you found someone like
Rando. At sa iyo, Rando, maraming salamat din. Saludo kami sa iyo. Thank you very much. At punong-puno ng inspirasyon ang iyong kwento. At sana magpakatatag ka na, Acel. And I do believe you are now. Hindi ka na marupok. And keep loving your husband, your kids, your whole family so that you will be blessed continuously. Again, thank you sa iyo. Maraming salamat. At sa lahat ng kahugot na muling sumabaybay sa ating programa, thank you so much sa inyong lahat. Muli tayo magkakarinigan para sa panibagong kwentong hatid ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel.